Madam. Madam Ivan. Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, nandito pa rin tayo sa Laguna, and kagaya ng nababasa nyo sa title, mag-Q&A tayo kasama ni Thunder. Yan, ang pinakamatanda at pinakahaligi ng Kalawan Laguna, si Mami K. Parang hindi ako sure doon sa ano. Kami sure kami. Sure kami. Nakita ko- Magkalabasan ng PSA. Nakita ko yung lisensya mo kanina, ha? 1965 ka. At kasama rin natin, of course, si Aye, na nagluto nitong beef caldereta. Yes! Ang perfect kong magluto. Grabe ang yaman natin. Magkano Yes. mo ng... Thank you kay Kuya JR. Si Kuya JR nagpaluto. Thank you, Kuya JR. Palang mayaman. Last night, salamat. Yes, standard po kami. At yung ano, yung... Si Mom po sa Qatar. Ay, Ingat po sa Speaking Qatar. of, ingat po palang mga ano natin, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, sa Qatar, Apektuhan ng war. Anyway, kanya nang title mag-Q&A tayo habang nag-mumukbang. Umuha na muna tayo ng muna. May And kanin yung na- sa akin, kanin lamig kasi ito. kanin lang. Yes, Kaya pala galing to sa Arab. So, pinakaunang tanong. Medyo nabasa ako kasi kanina, very. Nagugas ako ng kamay, guys. So, Parang hindi ako naniniwala sa tanong, bakit walang hawak na cellphone? Ay, hindi nandun yung phone mo. Okay. So, Nandiyan din yung mga tanong. paano man ito malalaman ito? Yung laptop. ang tawag dyan, laptop. Laptop kasi yan. Tapos, Okay. na-open dyan yung mail mo. Tapos, yun. Ayan. Ang unang tanong, ilang taon na daw ba talaga si Mami Kit? Kasi yung sabi, parang 13. Ayaw nilang maniwala. Okay, sige. Once and for all, sasagutin ko na po. Ayoko naman pong maging sinungaling sa inyong lahat. I'm sure madami na din talaga nagtatanong kasi minsan 14, minsan 15. Ito na po yung final answer talaga. Less 100. Nanda. Kayo na mag-isip. Lalo na abutin. Line of, Basta like, line of 7. less 100. Anong year ang naabot mo, no? 2010 ako talaga. 2010. So, na lang, kwenta kung 2010. Ano na talaga. Ayaw, ewan kung ba ayaw niya sabi. Ayaw is 28, I'm 35. Siya po ay 59. O, sige na. Sabihin ko na yung totoo. 17. Ay, may no. Pero actually, pag ako tumanda, magiging proud talaga ako sa age ko. Lalo na kay Mami Kate, kasi hindi ko din siya nahalata na gano'n na yung edad niya. Kasi malakas pa si Mami Kate, nakikipag-abgawan pa sa mga otoko. So, ay, nangagaw ka? Talaga ba? Masaya nga pala si Aye. Kasi makikita niyo doon sa sa malayong lugar. sa upload niya, yung kanyang baby. Sarap. Next question. Best place na napuntahan natin together. Hi, kay yung tanong na sa Thailand. Hi, Casey. So, parang pinaka-best place na napuntahan namin ni Mami Kate. Ilan pa lang naman ang memory namin na nag-travel talaga kami. Iyon na yung yung sa Quezon Province. Ay, Quezon ba yun? Yan. Ano yun? Parehas? Bakit yun? No? Bakit yun? Yun yung restaurant na naaalala ko. Ako siguro yung Quezon din. Nakakapagod lang siya, pero masaya. Ako naman para sa akin, yung pinaka-recent upload lang sa Camp Silva. O Camp Silva. Kasi to be honest ha, napuntahan ko na yun before and sabi ko sa sarili ko, na-appreciate ko naman maganda talaga. Pero okay na napuntahan ko siya. Kasi di ba nabanggit naman namin may hika talaga ako. So parang feeling ko, okay na yung isa. Hindi ko na padadalwahan kasi alam ko na yung lalakadin, alam ko na yung struggle na mangyayari. Pero dahil special naman sila sa akin, gusto ko din pating mapuntahan nila yon. So, nilaban, pinuntahan pa din namin at kahit na ganun kahirap. Ay, pero naiingan din naman ako. Ang ganda nga rin talaga naman. Actually, ang ganda. Isa yun sa pinakamalinaw na napuntahan ko na tubig. Tsaka yung napaka-refreshing ng tubig. Alam niyo guys, kahit maligo kayo ng hating gabi, madaling araw, hindi kayo giginawin. Kahit kaunting ginaw, hindi kayo Ano makakahanda. pag-overnight ka na doon? Hindi pa. Kaya mag-overnight doon. Pwede din, no? Pwede Yan din. na nga. Ito galing kay Marigold Oldan. Paano natin nakilala si Mami Kim? Ako, parang may memory right,
una kong na-meet si Mami Kit dahil kay Ka. Nanood kami ng pageant ni Ka sa Trance and si Mami Kit ang nag-provide ng gamit ni Valentine. Doon kami una nagkakilala and then nag-picture, lagi na kami nagkaka-chat. Tapos one time, kasi like ko silang i-invite. So, syempre, medyo alam ko naman busy talaga yung schedule nila, yung mga biglaang lakad. Madalas ganun sila eh. Nag-ask si Madam kung pwede daw silang pumunta ng Laguna. Yung time na yun din, hindi naman din ako busy. So, inilaban na. At yung first nga palang meeting natin, kasama mo yung yung nagpatibok sa puso mo. Kasama ba ako ng first meeting? Parang wala. Parang wala ka Parang pa. wala. Wala ka pa. Ang magkasama lang talaga nun, kami mother. Di ba nagpasama ka pa ng San Pablo kasi bumili tayo ng gamot ni... Yun, nagsunod na. Parang nag-undan yung pagpunta dito. Nasundan na siya ng nasundan. At ang dami kasing mga na-offer ni Mami Kit na mga masasarap na mga gelato dito sa Laguna. Yung mga famous spots na Laguna, Napuntahan na namin. pinasyal ko talaga sila. Yung Liliw. Pandin, sa... Ang dami napuntahan before. Ito, kay Erin Lalo, as a breadwinner, paano mo na-overcome mga problems mo at ano ang pinaghuhugutan mo? Ako kasi hindi ko magsabing breadwinner ako kasi kakapalang mukha ko sasabing breadwinner ako. Hindi ako breadwinner talaga. Hindi naman ang nanay at tatay ko na nagpa-provide. Kayo, breadwinner ba kayo? Hindi din eh. Yeah, ang breadwinner. Hindi ko din sure. Kasi may trabaho naman si Kuya. Oo, bakit muna kami sa ang hirap kasi i-claim na pero siguro Pero minsan akong naging breadwinner. Hindi bang ako yung nasa akin si Mama tsaka si Papa, tapos yung dalawa kong kapatid. Paano mo na-overcome yung mga problema ng pagiging breadwinner? Kasi syempre, mauubos ka, yung... Mapapagod ka. Pero yung pinakamasarap doon is yung napoprovide mo yung kailangan mo. Yun, parang ako naman, parang feel ko naman, kasi bakla kasi ako. So, Bakla na? Content. So, parang feel ko, hindi ako magkakapamilya. So, yung parang kinikita ko dati, parang sinabi ko, nilalaan ko na lang kay Mama at kay Papa. So, yun yung bahay kay Archie, di ba? Kasi sabi ko, hindi naman ako makakabuo ng pamilya. Parang sa kanila na lang. Sa kanila ko na lang yan. And na-overcome ko lahat ng hirap. Kasi may mga times na nagkakasabutan na kami nila Mama. Lalo na nagpapagawa ko ng bahay mo to. Alam mo, hindi maiwasan yan na yung minsan talaga nagka-clash din kayo ng nanay mo o ng tatay mo kasi wala kang perfectong pamilya. Totoo yan. Pero after nun, yung parang kung gano'n nila ako na-appreciate, ganun. Kasi ang gusto lang naman ng mga breadwinner, ma-appreciate sila. Kung ano yung kaya nilang ibigay, na-appreciate ng mga taong tinutulungan nila. So, parang feel ko, ma-overcome yun ng breadwinner dahil po sa inyo na tinutulungan nila. Diba? So, minsan tanungin natin sila kung kahit yung simpleng kumain ka na, pagod ka ba, pahinga ka naman. Yun, malaking ano na yun para sa breadwinner na parang kahit gaano kahirap, magiging okay sila. At ito naman, related na lang dun sa hindi naman sa tinanong, pero ano yung masasabi nyo dun sa mga sa family na yung tinutulungan na nga, pero may mga breadwinner kasi nabigay ng bigay. Itong beses lang na hindi mapagbigyan, parang limot na nila yung yung lahat ng mga naitulong ng kapamilya nila dahil lang hindi nakapagbigay ng itong beses. Maraming nangyayaring yan. Actually, hindi lang yan applicable sa pamilya. Talagang minsan nature na ng tao na sa 100%, gumawa ka ng 90% na kabutihan, magkamali ka ng 10%, mas naaalala nila yung nagkamali ka. Yung araw na hindi ka nakapagbigay, hindi nila maalala yung mga moment na halos maubos ka na binigay mo na lahat. So yan, minsan hindi nila nabibilang yung mabuting nagawa mo na contribute mo. Laging yung mali lang ang nagkakao. So yun sana yung mabago sa ibang tao na isipin din naman natin yung naitulong o nagawa sa atin yung taong yun bago yung isang pagkakamali na nagawa niya. Wala talaga may mga pagkakagal. Oo. Diba? Ako ngayon, to be honest, at this point of my life talaga, madam, kahit meron akong extra at may hihiram sa akin na tao, gusto rin ko man magpahiram, ayoko na lang din kasi magkaroon kami ng samaan ng loob. So better, wag na lang. Kesa dumating kayo sa point na nang dahil dun sa nagkaroon kayo ng samaan ng loob. So, wala akong ulam, guys. Parang na lang, sabihin mo na lang na pasensya ka na kasi kailangan ko din, ganyan.
Maraming ganun eh, yung mapahiram mo, tapos ending ikaw pa ang ano. Oo, ayun. Parang, kumbaga, iwas ka na lang sa posibilidad in the future na magkaroon kayo ng samahan ng loob. Katulad kasi there was a time, minsan lang dito, last ano lang, meron akong, actually hindi ko siya friend, may kakilala ko na, hindi kami close, talagang hindi kami close, tapos nangihiram siya sa akin, sabi ko sa kanya, pasensya ka na, sabi ko sa kanya, buti maayos tayo ngayon, ayoko na umabot na, hindi tayo mag-iinitan kasi hindi mo natupad yung promise mo na ibibigay mo siya or ano. Gusto kong maging magkaibigan pa tayo, tumagal tayo. So, pasensya ka na. Sabi ko, naiintindihan naman niya. Siguro madalas kasi, the way mo lang siya i-deliver yung pagtanggi. Yung hindi masyadong harsh or hindi masakit na salita, maiintindihan niya yun. Na anyway, ito, galing kay Jomar Magaliano Tagalingan. Bakit di pa nagbablog ni Ma'am Kate? Ang dami mo pa naman pwedeng i-vlog. Ang dami rin nag-aabang na mag-vlog ka. Yung totoo naman talaga, inaano naman ako ni Aye, ni Madam, ni Jovin, ng ibang mga bakla na vlog nga ako. Kaso, hindi ko ba alam kung kaya ko siyang panindigan katulad ng mga nagagawa nila na talaga napupush nila araw-araw. Parang natatakot ako na baka hindi ako maging consistent. Naisip ko baka mamaya sa umpisa lang ako tapos hindi ko na alam gagawin sa mga susunod. Tsaka pangalawa, hindi kasi ako techie, hindi ako, to be honest, medyo mahina ako sa mga edit-edit, sa mga application sa cellphone, yung iba hindi ko talaga alam, ganyan. Malabo na yung mata niya, guys. Even yung phone niya, nakaganon na. Ay, nakaka-drive pa ako ng gabi, ha? Pero actually gusto ko din kasi madami ako pwedeng i-share talaga. Actually, yung mga ano niya, initan niya lang namin, yung mga kabaliwan niya. Initan niya namin sa messenger, wala lang kami ng tawa. But anyway, abangan niyo kasi malay niyo, di ba, naaaral naman lahat ng bagay. At saka sa una mamikit, talaga mahirap siya. Mahirap siya kasi wala ka pang idea. Pero pag nandun ka na, tapos na-enjoy mo siya, lahat ng bagay at dali na. Magiging muscle memory na lang. Ako rin naman, hindi naman ako marunong mag-edit na. Yun nga lang, bata kasi ako ngayon. Kaya hindi mo na kayo makasabay ang mamikit. Naiintindihan ko rin naman. Golden Gate! Golden Gate na okay. Mamaya ako, baka may sisnito yung mga kasagutan sa ibang tanong. Makakabawi siguro ako. Ay, ito na lang. Galing muna kay Bossing Kamutang Buhay-Buhay. What can you say about what happened in Bataan Festival 2025 in Barangay Dayap? Do you think may dapat managot na pangyayari? Kasi you know guys, yung ano yung... Pinag-usapan lang natin na kanina. Pinag-usapan natin yan. Yung recently na Barangay Dayap dito sa Kalawan, may Yalta. Yung ano, yung parang Bataan, San Juan. And then, meron dun mga ano na dumadaan na, alam mo yun yung nagmamakaawa, na wag nilang basain, pero ayun, minatap pa din. So what can you say about that, Mami Kate? Do you think may kailangang managot? Since dito yan nangyari sa Kalawan, isang part ng barangay dito sa amin yan yung Dayap. Para sa akin talaga, kailangan bigyan ng leksyon. Kailangan ng kamay na bakal. Right? Sabihin nila na, parang hindi naman ganun kaseryoso yung ano. No, serious matter yun. Kasi nagmamakaawa na yung estudyante dun sa isang nambabasa sa kanya. But still, parang pinoprovoke pa niya lalo yung bata. Still, binasa pa din. Tapos parang hinahamon pa niya na, halika bumaba ka dito. Parang something ganon, hindi man exactly yung word. Pero the way yung action parang ganon. Parang hindi ko na naiintindihan ko yung Basaan Festival is, ayun, Basaan ba? Pero lumampas na sa limitasyon. Sabi ko nga dapat yung respeto plus limitasyon, pinagsasama yun eh. Respeto sa mga baka may pupuntahang importante, baka may dalang mga dokumento na hindi pwedeng mabasa, may cellphone na naandun yung mga importanteng bagay na kailangan niya din sa schools, or yung damit niya hindi siya pwedeng mabasa kasi kailangan niya doon sa trabaho or doon sa pupuntahan na yun. Madaming dapat i-consider pa din. So, dapat may limitasyon lamang. At saka, ikaw na mismong nambabasa, dapat alam mo talaga kung pwede ba to? Pwede pa ba hanggang dito? Dapat alam mo talaga yung limitasyon mo. Daming lumabas na issue. Meron pang isa kasi na hinipuan, hinalikan, tumayo sa motor ni Yugyog. Parang hindi ko na siya makitang kasama doon sa word na Basaan Festival. This is not just an accusation. Merong
lumabas kasing mga video. So, ayoko mag-judge, pero based on dun sa nakita ko, lumampas na sa boundaries. Lumampas na. So, siguro magkaroon lang kung ina na. At sabi nung batang binasama yun, nag-adjust na siya ng oras. Kasi parang magsisimula yata ng 6 to 8 yung ano. So, parang 5:30, gumora na siya parang makalampas din sa oras ng simula ng ano. Pero still, hindi pa din talaga. At saka parang na lang din, parang hindi pa ba sapat na basa kayo? Na nagbabasaan kayo ng mga tropa mo, nagsiselebrate kayo ng pamilya mo, masaya kayo. Ba't kailangan pa may ibang tao pa kayong basa? Ano yun na ano ba siya? Parang nasa-satisfied ba kayo pag may taong maganda yung pananamit, may uniform, tapos mababasa nyo sila? Parang nakaka-satisfied ba? Ano yun? Para na ba yun sa diwa ng fiesta na, hoy, dapat kahit anong suot niya, basain nyo ha? O ano na lang yun, gusto nyong matawa. Gusto nyo may mapagtripan, may gusto kayong pagbuhusan nung ano nyo, ng saya nyo, di ba? Parang, kasi kung required, pag sinabi sa inyo ng, pati yung mga naka-uniform, basain nyo. Kasi ba pag fiesta, yun yung mga santa-santa, di ba? Pag sinabi sa inyo ng mga santa na, ayan mga anak, pati ang mga naka-uniform, basain nyo. Pag sinabing ganun, basain nyo. Diba? Pero pag wala naman sinabing gano'n, na pwede naman sigurong kayo-kayo lang or may designated area, doon kayo magbasaan, mga mami. Doon na nga pumapasok yung sinabi kong limitasyon. Hindi pa doon pumapasok, mami. Dahil ang limitasyon, kami pinaglalab. Walang mag-aaway. Basta yun, yun ang stand namin. Hindi na lang pahabain kasi very long siya. Kailangan tanong doon, tama, mali. Mali. Gaganon ate girl, tas ang cute mo. Alam mo, ako nagigil din ako kasi parang inisip ko kung kapatid ko yun. Ito, hanapin ko talaga. Para kay Aye, sabi ni Zayan Beguera, paano at bakit pumayang si Aye? Diabetes. Hindi natin sagot tayo lagi kahirapan. Hindi, ito ha, seryoso. Nung nasa BNT House kami, ng Cavite pa lang, nag-diet na talaga ako. As in, malala diet ko, tapos nag-walking din ako doon, 7,000 steps na ako. Kasi yun yung required na napanood ko dati. Tapos parang ang ginagawa ko araw-araw noon, BNT House hanggang kanila Andrew. So pagkabalikan noon, 7,000 steps yun. Tapos, diet din ako. Tinanggal ko lahat ng mga sweets. Tapos pumayat ako noon. Pero, mas pumayat ako nung unang namatay si Papa. Kasi nga, parang 3 days ata akong hindi kumain. Tapos, malakas ako kumain. Tapos, nasanay ako, parang yung bituka ko, something ganun, na hindi na ako sanay kumain ng madami. Tapos yun, yung namatay din si Mama, hindi talaga ako makakain ng maayos nun. Pero, ngayon, feel ko, lakas kong kumain, pwede ako tumagal. At saka nag-check ako ng sugar, mataas ng sugar ko. So, baka isa yun sa mga reason. So, diabetic ako. Lalo na kung ilang alahin mo. Pero sa totoo lang, nung una kong mangits ay laki ng mukha, long hair ka pa noon. Sana ka mas babae. Ang laki ng mga braso. So, malaking transformation din yung nangyari. Hindi ko din alam kung sa hormones ba niya, pero yeah, sa hormones din. Kasi puyat ako sa hormones. Mas okay yung ngayon. Tsaka nakapagpamukhang babae sa kanya yung pilik mata. Gusto magpapilik mata ni Mami Kate. Tatakin niya, kakapit pa yung bulo sa ano niya. Kay Madam naman, yung sa unang kita ko sa kanya, ang impression ko talaga, kamukha niya yung girlfriend ni Gerald Anderson. Julia Barreto! Iwit na nakaka-open. Dennis Padilla? Ayun. Ano ba? Dennis talaga. Medyo lang yan. Sabi ni Jaymon Argon, totoo po bang panahon pa ng World War I ni Mami Kate pinanganak? Uy, ang aga nun. Wala pang World War. Ang unang paglabas ng dinosaur. Kasabayan ni Mami Kate yun. Tsaka mo ikaya, yung edad mo Mami Kate, hindi lahat tumatagal ng 2,000 years. Ano pa si Madam at saka si Mother E? Ayun kami si Mother E. Yes, I'm Mother. Hindi mo ba namin ang pagbibig ni Mami Kate? Lagi silang magkawarla. But ito lang na to from Jaymon Arpon ulit. Sino ang malibog sa inyo? Okay.
Okay. Pakitaas na lang yung kamay. Ako, wait lang. Ako malibog Ikaw ako. ikaw. Maano din ako, ma-Elia din talaga ako. Kasi sino ba namang ayaw sa kara? Diba? Para, syempre nagpo-produce ng happy hormones ang sex. So, masarap talaga siya. Masaya talaga siya. Pero kung kayong dalawa yung pag-uusapan, sama natin si Mother E. Ayan, sige. Nakikita ko. I-ranking mo, i-ranking mo. I-ranking na lang natin. Pinakamalibog talaga ito kasi Madam Ivy. Okay. Talaga, Madam. Totoo yan. Number 1 ka. Kasi parang, basta pag may ma-i-offer, aaura ka. Kasi may mga times, Madam, na pag may otoko, hindi talaga kami umaaura. Pag hindi namin best. Pag wala kaming gana. Pero ikaw, Madam, parang hindi ka namin nakitaan ng wala kang gana. Exact. Yung gusto ko sabihin na, sabi na ni Ale, yung parang, copy-paste lang. okay, top 1 si Madam, tapos pangalawa si Mami Kate, pero magkalapitan na. Mami Kate, ito ka naman. Pwede akong zero. Ito ka naman, Mami Kate. Palihim kang yung manyawra, yung tipong, kunyari, nagiinuman kami dito, tapos ikaw, kunyari, bad trip ka, hihiga ka dito sa sofa. Tapos pag may iihing otoko sa loob, nakasunod ka na, naurahan mo na pala. Tapos sabihin na, pag napunta, hindi niyo mawala kayo, Napunta na yun eh. Lahat ng naurahan namin dito, Mami Kate, naurahan mo na. So, sinong malito? Tapos, pangatlo, si Mother Ethan. Pero si Mother Ethan... palit kami ng pwesto ni Mother Ethan. Sa dulo ko. Si Mother Ethan naman kasi may work. So, minsan, yung utak niya nabibisi dun sa trabaho, hindi siya araw-araw umaaura. Eh tayo, freelance lang naman tayo, diba? So, anytime may aura, may time para sa aura. Si Mother E kasi may trabaho, 'di ba? Pero yung kalibugan nating apat, magkakalapit lang siya. Hindi siya yung malibog si Madam kasi ito si Mami Kate. Hindi, magkakaganyan lang tayo. Hindi. Parang kung sakasakal, magkakadikit lang tayo ng liborda, Mami Kate. O kung may nota dyan, di ka makikipag-agawal sa amin. Okay, so ito Baka na. Baka gaganyanin mo lang kami ng balakang mo. Nasabi na ni Aye yung part niya. Ako naman, ha? Number 1, sino? Number 1 si Madam. Bakit? Pupunta na siya dito para sa tito. Ayan! Oo. At saka, pumunta ako dito para support na si Aye magyayang lalim. hindi siya pwedeng masiro. Ay, tulog ako kagabi. Hindi siya, ay, tulog ka ba kagabi? Tulog ako kagabi. Nakatulog ako pa. Nag-withdraw siya ng 5,000 kagabi. Nagtawag din. Siya number 1. Sa aming tatlo to ni Mother Iha. Pangalawa, si Mother. Kasi, Kwento mo yan. Iba din talaga. Ayoko na lang mag-full details. Pangatlo, I would say, sa mga, at this moment in time, ako yung pangatlo na hindi na ako ganon. Hindi na ganon yung, dati talaga, hindi pwede din, parang si Madam, hindi pwedeng zero, pero ngayon parang pwedeng isang linggong wala. Ang libog ang kwento niyo. Pwede na akong isang linggong wala, pwedeng ganon na. Totoo. Kasi ang dami mo ng mannequin dito. Ako naman, top na rin ko, ako, hindi ko na yan, hindi ako na. Wala kayong pupwertuhan sa akin. Lahat ng lalaki akin. Malilinis kami, no? Malilinis kayo, wala kayo. Pero alam mo talaga, Madam, na Hindi. ikaw ako pala mo. Ay, pero alam mo sa sarili mo na ikaw yung pinakamalibog sa ating mga Hindi. Madam, Hindi talaga. kasi na lang may aura kagabi. Bakla. Sino lang yung sige, aura? ako nga. Wait lang. Oo. Nagtawag ako. Nagtawag. Sige. May mga ayaw nyo. Bakit tumaura ka pa? Hindi ka malibog. Bakla nag-expect nila. Ay, naging good Samaritan pa siya. Ano na? May kasalanan pa tayo. Anyway, hanggang dito lang muna. Madam, hindi. Tanggapin mo muna sa sarili mo. Truth will set you free. Pag lagi mo tinatanggi na hindi ka malibog. Hindi ko naman tinatanggap na hindi ko. Ikaw ang pinakamalibog. Sinong pinakamalaking magbigay? May humabol pang tanong. Walang may nag-comment na gano'n. Meron pa last tanong. Wala dito para i-depend yung sarili niya. Ay! Nag-inuiraan natin. Nahayaan na natin May tinukoy ka kaagad. Wala dito yung friend natin na hayaan. Mamaya. Pero magkano yung rate niya? Nakalimutan na 900. Pero may na 100 siya. May na 100 niya si Mother. Yun nga lang, may kasamang Pagbabanta, suntok, takot, at darag. Mother, iwag mong uulitin yun ha. Mother, pag maliit yung mukha mo, tapos mukha kang babae, 100 talaga. Medyo Mother, Buti na mother mo yan. Buti na dahil sa pakiusap. Kasi pwede mo naman sabihin, ikaw nga mag-abot. Ikaw pa kasi nag-abot, sabi niya, 100. Siyempre, ma-open yung lalaki. Kahit ako lalaki. Parang binigay ni Ayina. Gaganto ko sa ikaw. Kamina mo, nag-taste ako sa'yo, 100 lang. Gigil talaga na. Oo, tapos ang kinihayad ko nun, 3 hammer. Sabi, puti pa yung isang 300 lang, may itsura nito.
Gabi kayo kay Man. Pero eme lang guys. But anyway, maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment. And I think hanggang dito lang muna ang vlog natin. Abangan nyo lang baka soon mag-vlog yung mother. Mag-podcast tayo tatlo. Ano din, oo. Somewhere, oo. Kanuran, yan. So, mag-iisip kami ng topic namin. But for now, hanggang dito lang muna ang vlog na to. And magkita ko tayo may ng vlog. Ang sarap ng ano ng Aye. Salamat, Aye! Thank you, Aye. Thank you, Salamat, Aye. Aye. Thank you, JR. Yan. JR. Thank you so much. Salamat din, madam, at saka Aye. Kasi Thank you, Mami Kate. yung opportunity na makasama ko kayo. Eh, sino ba naman ako? Diyos ko. Bakit? Napansin ko nga, Kasi lang akong pag kami bibigyan. dalawa lang nandito, di ko galit. Hindi ka galit. Seryoso, yung mga auto ko nasa loob strap. Tapos, Doon kayo mawala. Dati, sabi, bawal ma-ornok na ano. Hindi. Sabi mo, bawal matulog sa Gising- sofa, tapos doon mo kami Gising kasi pinapatulog. gising ako noon. Pero yung huli kasi, Oy. di ba, yung tulog ka tapos, gusto nyo ba ikwento ko? Hindi Sa susunod na. na lang. Sa susunod na lang. Bye! Hi! Maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na. Yun lang.